Hello, what's up mga ka-DJK? Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon ay meron tayo ditong Suzuki GD110. Ayan, makapasin nyo. Ang problema nito mga DJK ay palyado yung kanyang andar. Pero bago ang lahat mga DJK, huwag sanang kalimutan, pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa aking mga panibagong mga vlog. Ngayon, natatry ko siya kung bakit papalyado yung kanyang andar. Kung natin susiyan. Tapos, pandarin natin. Siyempre, buksan natin yung gasolina. Yan, okay naman. Tapos, pandarin natin. Ayan, umanda naman siya. Kaso lang, kapag binirit natin, lagyan natin ng gas. Ayan, parang palyado yung kanyang andar. Palyado yung andar niya. Sige, palyado yung kanyang andar. Ngayon na gagawin ko, baklasin ko muna yung kanyang mga filter. Tapos check natin yung kanyang supply ng kanyang power kung okay ba, yung kanyang regulator, saka yung kanyang carb. Okay? Let's start. Few moments later. Pwede mga DJK, at baklas ko na yung kanyang cover. Bali itong ating regulator. Ang problema nito ay ayusin pre. Mukhang may sobrang init kagad yung kanyang regulator. Check ko muna yung kanyang supply ng power kung mayroong malakas ba. Okay, tanggalin mo na yung kuha ko. Ayan, tapos kickstart na natin. Tapos i-kick natin kung malakas yung supply. Ayan, at napakalakas mga DJK yung kanyang supply ng kuryente. Tapos okay naman, good. Check ko din yung ating air cleaner. Ito. Try ko muna baklasin to para try natin naka-open carb lang siya para ma-check natin kung palyado pa rin yung kanyang andar. Okay? Baklasin ko muna to. Meanwhile, ayan, napapansin nyo na dito sobrang dumi ng kanyang air cleaner. Ang gagawin ko muna ay tanggalin ko muna yan kasi sobrang dumi. Baka hindi makasingaw na yung hangin kaya hindi makahali yung kanyang carb. Palyado kasi yung kanyang andar, parang kinakapos siya sa hangin. Kailangan natin munang gawin na itanggalin. Problema kasi itong mga Suzuki GD mga ka-DJK ay laging nag-overflow. Dapat laging naka-off yung kanyang sinasalinahan. Tingnan yan, nag-overflow siya kaagad. Kahit nung sa GD ko rin, ang sakit nung ay laging overflow. Okay, tanggal ko na. Ayan. Tapos, try kong pandarin ulit kung ano ba yung resulta pag tanggal natin ng air cleaner, kung gaganda ba yung kanyang takbo o palyado pa rin. Okay. Dito tayo. Ibalik ko muna yung kuha ko. Ayan. Okay. Ayan mga DJK, at try natin. Kung natin kung palyado pa rin. Palyado pa rin. Gagawin ko ay try muna natin linisan yung carb kung madumi ba. Baklasin ko muna yung kanyang carburetor para malinis ko. Okay?
Okay, ayan yung mga DJK at binaklas ko muna yung tangke. Ngayon, napansin ko ito pala, naka-convert pala ito sa 4-pin na CDI. Kaya medyo palyado yung kanyang andar. Ngayon, ang gagawin ko lang muna mga DJK, ibalik ko muna yung kanyang original na CDI para matry natin kung okay ba yung kanyang andar bago natin baklasin yung kanyang carburetor. Okay? Ayan, kasi naka-convert na siya sa 4-pin. Ito yung kanyang 4-pin. Gawin ko lang, i-double check ko lang at baklasin ko muna to. Bali nakakating na. Okay. Balikan ko kayo mga DJ. Tanggal ko na yung 4-pin na CDI. Ayan. Ngayon, try ko muna doon sa kanyang original na CDI kung under ba siya o magkakaroon ng supply ng kuryente dito. Okay? Balik ko muna yan doon. Ayan. Try natin kung magkakaroon ba ng supply ng kuryente. Okay, yan. Naka-on na siya. Tapos, kickstarter natin kung may lalabas ba na kuryente. Okay. Napansin nyo, wala mga ka-DJK. Tapos, ang gagawin ko naman ay ito-try ko yung aking CDI na sa GD ko. Ayan, binaklas ko doon. Ito yung aking CDI ng aking Suzuki. Ngayon, isasalpa ko muna dyan kung gagana ba yung ito dito sa motor na GD din. Okay? Ulit ko muna. Tapos baklasin ko. Ayan. Tapos ilalagay ko yung aking CDI na ito. Ayan. Set natin. Ayan. Tapos try natin on kung meron bang kuryente na lalabas. Okay, napansin nyo mga DJK at wala pa rin supply. Tapos, ang gagawin ko naman ngayon ay nagamit ako ng test light. I-check ko yung kanyang supply ng power kung meron bang mga supply ng power yung ating wiring ng ating GD. Ayan, yung ating test light, yung dulo. Tapos ito yung ating test light. Kailangan natin talaga ng test light mga DJK para malaman natin yung supply ng kuryente sa ating motor kung meron ba, kung wala mga putol ng mga wiring. Okay? Okay, at kumilaw. Tapos yung positive ng ating GD is yung kulay orange. Ito yung test light natin. Kulay orange. Okay, ito yung kulay orange na may puti. Ayan. Ito test light ko kung may supply ba na positive. Okay, good. Tapos, ito naman, yung ground. Tsaka ito, yung orange na may guhit na dilaw. Yan ang mapapansin nyo. Hindi natin yan matitest light kasi hindi naman yan nakakonect doon sa ating positive. Yung pulser. Ayan. Itong puti naman, ito papunta sa ating ignition coil. Titest light natin yan, ililipat na natin yung ating dulo natin sa test light doon sa ground. Kasi ground ito. Kung okay ito, ibig sabihin okay yung ating ignition coil. Okay, try natin kung ilaw ba siya. Ayan, napansin nyo, umilaw siya mga DJK. Tapos yung ground naman, check natin kung may supply din ba. Ayan, good din siya mga DJK. Bali, ito lang hindi natin matitest light kasi wala siyang connection doon sa ating wiring. Doon yung nakakonect sa ating susian. Doon papunta sa ating ito sa may maliit na diode. May diode kasi dito yan mga ka-DJK. Ngayon, ang gagawin ko, ituturo ko sa inyo ang technique kung paano pa natin ma-trace yung wiring niya, kung bakit ba walang supply ng power yung ating motor. Ngayon, gagawin ko, babaksis ko muna to. Ayan. Tapos kailangan na natin ng wire mga ka-DJK para matrace din natin itong isang wiring na ito. Yan, check natin kung may supply ba ito o wala, kung may putol ba yung ating wiring dito bandang gitna. Siyempre, binaklas ko na yan dito. Yan, napansin nyo, nabaklas ko na para madali nating ma-test light. Okay, ang gagawin ko, babaklasin ko lang ulit. I-off ko lang. Tapos babaklasin ko siya. Yan. Ang ating iti-test light mga DJK is yung kulay ito. Yan. Orange na may
dilaw na guhit. Ayan mga DJK, ito yung ating gamutan sa ating susian sa ating diode. Ayan, bali titest natin to kung okay ba yon wiring dito. Ayan, ito yung ating wiring pupunta doon, yung connection niya. Ito naman yung papuntang ignition switch. Bali kailangan natin ng wire mga DJK. Ito yung mga technique para malaman natin kung may supply ba ng power doon, kung wala bang putol dito sa gitna. Siyempre ito hindi natin test light. Ang gagawin natin, ang dulo ng wire, yan, balatan lang natin. Tapos ikakabit natin doon sa mismong ground ng ating motor. Bali tatanggalin ko muna itong ating CDI. Ang gagawin ko, lalagyan ko ng ground yung ating orange na may guhit na dilaw na wire. Ayan. Bali itatap ko ito sa black na may guhit na puti. I-test light ko doon kung mayroon bang supply ng power. Okay? Ang gagawin ko muna, ikabit ko muna ito. Ayan mga DJK, at nalagay ko na yung dulo ng ating wire. Kinabit ko doon sa black na may puti. Tapos kinabit ko naman sa dulo, ang dulo naman kinabit ko naman dito sa orange na may guhit na dilaw. Ngayon, iti-test light natin. Bali na sa ground yan, naka-ground yung ating motor. Yung dulo natin test light, ilalagay natin. Ayan, sa ground. Tapos, test light natin kung ilaw ba yung ating motor. Ito, positive pala ito mga DJK. Tapos ito, ground yung ating hahanapin. Bali yung black na may puti, yan yung ating ground. Dapat iilaw siya. Ayan, napansin nyo, umilaw siya. Tapos dapat ilaw din yung dulo. Kinabit natin sa orange na may dilaw. Ayan, umilaw siya. Tapos i-test light natin dito kung umilaw ba din dito. Ayun, good. Umilaw siya mga DJK. Kahit sa mga body ground yan, iilaw yan. Tapos, ang gagawin ko, pupunta tayo dito sa unahan, sa may susian. I-test light natin yung orange na may guhit na dilaw kasi ito yung ating linagyan ng ground. Dito na dapat to ilaw to siya mga DJK. Ayan o. Ayun. Oh, no! Ibig sabihin mga DJK, may putol yung ating wire. Kaya hindi siya umiilaw kasi dapat ilaw yan. Ayan o. Naka-body ground kasi tayo. Dapat yan ay ilaw yan kasi naka-body ground yung ating wire. Bali ngayon ang gagawin ko, hanapin ko yung may putol. Bali babakasin ko muna yung wiring para matrace natin kung may supply na ba dito. Okay? Ayan, wala talaga siya mga DK. Naka-DK yan. Oh, come on! Dude, crap! Yun, ganun lang mag-test light ng ating mga wire. Ngayon, ang gagawin ko, maghanap lang ako ng wire na mahaba para mai-connect ko doon sa ating ito. Bali, hanapin ko na lang dito sa baba. Bali, babakasin ko muna. Kasi wala tayong wire dito na pang dugtong. Okay, nalasin na doon sa bahay mga DJK. Okay? Baklasin ko muna, hanapin ko muna yung putol niya para try natin kung okay na ba. Okay? 1 hour later. Okay, ayan mga DJK. Ngayon, ang gagawin ko na lang itong wire. Kumuha ko ng wire sa bahay. Ayan. Ayan. Bale, ang gagawin ko na lang para hindi na tayo matagal sa paggawa. Dugtungan na lang natin ng wire papunta dito para hindi na tayo magbaklas. Para hindi na magalo yung dati niyang. Ayan, at para hindi na tayo magbaklas, ay ito lang gagawin natin. Itatap ko na lang. Ito yung ating wire. Testing natin kung okay ba. Didikit ko lang itong dulo sa. Ayan, okay naman siguro to. Kasi wala nagkakot ng camera. So, check natin pa rin kung okay yung ating wire. Okay? Okay, good. Sabihin okay yung ating wire. Ngayon, gagawin ko, itatap ko na lang doon papunta doon sa unahan. Titesting muna natin kung okay ba yung ating connection. Okay? Gagawin ko, ilalagay ko muna yung ating wire dito sa sa orange. Tapos, ilagay ko lang doon sa ground ulit sa yan, orange na may dilaw. Tapos ito sa black na may puti. Okay, tatap ko lang siya dyan. Okay. Ayan, nakabit ko na rin yung isang ating wire. Ayan, ito, kinabit na natin. Tapos, ilalagay natin nandoon sa ating wiring dito. Ayan, para magkaroon siya ng supply. Okay. Tapos, iti-test light natin kung okay ba, kung may supply na siya. Ayun, good. Ayan, may supply na siya. Naka DJK. Ayun, ang gagawin ko, itatry ko na lang kung okay ba yung ating pag-wiring. Okay?
Bali, trial muna natin. Tapos mamaya, ikabit na natin ng maayos. Okay? Ayusin ko lang mga DJK, yung wiring niya. Tapos balikan kayo. At ayusin ko lang muna ito. Okay? Ayan mga DJK, try muna natin. Ayan, okay na. Nakabit na natin sa CDI yung ating socket. Tapos yung connection niya, pumunta doon sa ating orange na may guhit na dilaw. Ito mga DJK kasi, mahalaga ito kasi ito yung kanyang diode. Yan yung pinaka-importante dito sa mga GD110. Ang problema kasi ng iba, nagka-convert sila, hindi lang pandarandar kasi dito sa ating diode. Yan. So, minsan kasi kung nasisira yan, hindi nyo natin talaga mapapandar yan. Kaya importante, panoodin nyo yung aking vlog din, yung paano ba mag-trace nito, nasira ba yung ating ignition fuse. Ngayon, try na natin kung okay na ba, kung under ba siya. At magkakaroon ba na siya ng supply ng kuryente mga ka-DJK. Okay? Yan, i-on muna natin. Tapos try natin kung may lalabas na ba ng supply ng power dito sa ating GD110. Ayan, tinanggal ko muna yung kanyang CDI na 4 pin. Tapos binalik natin dati. Ayun. At lumabas na yung kanyang supply ng kuryente mga ka-DJK. So yun, wiring talaga yung kanyang problema. Ngayon, try ko na lang panda rin. At ibalik ko muna yung kanyang Quaco mga ka-DJK. Okay? Tatay na mga ka-DJK at okay na, nakabit na natin. Ngayon, try na lang natin panda rin kung under ba yung ating GD110. Ayun. At okay na yung kanyang andar mga DJK. At hindi na natin kinabit yung kanyang 4P na CDI at hindi na tayo nagkalas pa ng wiring. Bali, gagawin ko lang mga DJK. Ilalagay ko na lang yung kanyang wire. Ayusin ko na lang yan. Tapos okay na yan at pabalikan ko kayo. Mas malaga kasi mga ka-DJK, mas una natin gawin bago tayo bumili ng mga pyesa, i-troubleshoot muna natin kung ano ba talaga ang sira para hindi tayo magastusan kung ano ba ang sira ng ating motor para hindi tayo kaagad na bibili ng mga pyesa mga DJK. Ayan, sana nakakuha ng idea kung paano ba mag-troubleshoot ng GD110 kapag palyado yung kanyang andar, kapag ito ay papugak-pugak yung kanyang andar mga DJK. Okay, ang problema lang niya ay yung kanyang wire lang dito. May puto lang sa bandang gitna kaya hindi ko na binuksan, dinugtungan ko lang ng wire mga DJK. Kaya okay na yan. At ayusin ko muna yan mga DJK. Okay? Kaya mga DJK at nakabit na natin ng maayos yung kanyang mga wiring. At nakabit na natin yung wire na kinabit natin papunta dito sa ating ignition switch. At okay na yan. Ayun na, ipabalik ko na yung kanyang tangke at yung kanyang upuan. Ayan. Pero magtataka yung mga DJK kung bakit kanina umaandar siya pero palyado. Tinanggal ko na lang yung kanyang 4P na CDI. Tapos trinay ko dito sa aking CDI na pang GD din. Ang problema ay wala siyang supply na power. Kaya winiring natin, tinanap yung putol at troubleshoot natin mga ka-DJK. Mas mahalaga talaga ay i-troubleshoot muna natin bago tayo bumili ng mga pyesa mga ka-DJK. Okay na yan at ibabalik ko na lang yan. Okay. Ayan mga DJK at nakabit na natin lahat. At try na lang natin kung okay na ba talaga yung ating inayos na GD110. Okay, susiyan natin. Okay, neutral. Tapos buksan mo natin yung gasolina ulit. Tapos panda rin natin kung okay na. Okay. At may menu na siya. Palyado yung kanyang andar mga ka-DJK. At okay na siya ulit. At maraming salamat sa inyong panonood mga ka-DJK. Sana don't forget to like, share, comments at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel sa DJK Moto TV at i-follow din ako sa aking Facebook account. At don't escape, sana escape yung konting ads lang mga ka-DJK para konting tulong lang sa aking channel mga ka-DJK. Kaya okay na yan. At sa sunod ulit ng mga vlog ko mga ka-DJK. Kaya bye bye!